Hello. Good morning po. Kamusta po tayo? Tayo po ba'y nagtagumpay? Amen! Hallelujah! Sige po, lahat ng nagtagumpay ay tumayo. Salamat po, Brother Ramon, sa I Rewind. Tunay nga na ang Diyos talaga ang pag-ibig. Siya ang unang umibig sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, naririto ang bawat isa upang purihin, pasalamatan ang ating Panginoon. Pumunta tayo dito upang siya lamang ang nasa isip natin. Siya lamang ang ating itataas. Siya lamang ang ating pasasalamatan. Mga kapatid, pwede nating ngitian, batiin ang ating mga katabi bago tayo mag-umpisa sa ating pagpupuri sa Panginoon. Kumustahin. Yan, amen, hallelujah. Dahil ang mga kapatid natin sa pananampalataya, sa buong isang linggo na hindi natin sila nakikita, nandoon yung ating pananabik na makita ang bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa aming mga buhay. Narito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba kami. Dinudulog po namin, Panginoon, ang aming mga puso. Ano man, Lord, ang aming karumihan, nagawa namin pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, at nagpapalinis ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan upang maranasan namin ang iyong kabutihan, Panginoon. Magkaroon kami ng kagalakan sa aming mga puso. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliikat, sa'yo ay pumisan ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Ang puso namin, Panginoon, ay dinudulog namin sa iyo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng Loobin mo, Panginoon, ang aming mga wagas na buhay. pagsinta. Yes, Jesus. Daluyan, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba,
iyo, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Loobin mo ang buhay ko'y maging Jesus. banal mong tahanan. Yes, Lord. Luglugan Loobin mo, Panginoon, iyong ang aming mga puso. wagas na pagsinta. Jesus. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yes, Jesus. Luglugan ang Loobin mo, Panginoon, ang wagas aming na mga puso. pagsinta. Nakikita mo, Lord, ang iyong mga Daluyan anak. ang walang Kung paano hanggang magpakumbaba sa iyong harapan. papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na buhay. Thank you, Lord Jesus. Praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Kaya nararapat lang na ating sayawin. Sayawan natin ang Panginoon. Purihan, pasalamatan, lumundag. Hallelujah. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, Yes, Lord. nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig, Amen. sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Yes, Lord.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Purihin ka. Purihin ka, dakilang Ama, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Sa lahat ng oras, Panginoon, Thank you, Lord. mabuti ang ginagawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo na tinubos mo ang aming mga kasalanan. Dahil sa iyo, Panginoon, natagpuan ka namin. Dahil ang pag-ibig mo sa bawat isa ay nakuumapaw, Panginoon. Kaya maraming salamat, salamat dahil natagpuan ka namin, Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ng bawat isa, sa kabila ng pinagdadaanan ng iyong mga anak, nariyan ka, Panginoon, upang yakapin kami, Panginoon. Salamat at natagpuan ka namin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Ang tinig mo, ang tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, yes, Lord. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Salamat, Panginoon. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Jesus. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, yes, O God. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. O Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na umaapaw sa aming mga buhay. Salamat sa krus, Panginoon, dahil doon mo kami pinalaya. Hallelujah. Walang hanggang pagpupuri ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah. Luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Let's worship Him. Worship natin si Lord. I-worship natin si Jesus. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya ay ating natagpuan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa krus, Panginoon. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Dahil pinalaya mo kami sa kasalanan. Hallelujah! Natagpuan ka namin, Panginoon. Hallelujah! Salamat! Salamat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang dakilang pangalan mo. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ikaw ay aming makasama. Makasama ka namin, Panginoon, sa iyong pagdating. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon! Glory to your name! We give you the highest praise, Lord! Alam mo ang puso namin, Panginoon! Hallelujah! Bago ka man lang dumating, Panginoon, ang lahat ng iyong nilalang ay ikaw ay makilala. Ikaw ay makilala, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Dakilain ka, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa kasalanan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Ikaw lamang sapat na sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah.
manatili po tayong nakatayo at makibukas po sa aklat ng 1 Corinthians 13, verse 1 to 7. Verse 1. Makakapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pampiyang na maingay. 2. Kung ako man ay may kakahayang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. 4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 6. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Praise God. Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ako po yung nagagalak na naririto po muli upang magbahagi po ng salita ng Diyos. Siguro po kung lalagyan ng topic to, title tong topic na isi-share ko ngayon, gawin nyo na lang Christ-like love. Nung hinihingi po sa akin yung outline, sabi ko, wag nyo nang lagyan ng, hindi na ako magbibigay ng PowerPoint, sundan nyo na lang yung Bible verses. Nakasettle na po dapat ako sa topic na isi-share ko, kaya lang hindi po ako mapakali dahil po sa kumakalat na issue. Alam nyo na yung issue, pag nagbukas po kayo ng internet, kung tutusin, ayoko na sanang pansinin. Kaya lang, nadadamay po ang Christianity. Okay? So, yung tinutukoy ko pong issue ay nagsimula po nung nagkaroon po ng concert yung sex bomb, tapos hindi sumayaw yung isang member, tapos pumasok na yung kanyang asawa at kung ano-ano pa. Okay, so pag-usapan po natin yung love. Okay, dito po sa isi-share ko, siguro isi-share ko pa rin kung ano yung na-prepare ko, pero ibabahagi ko po kung ano ba talaga yung love kasi parang ang gulo-gulo ng social media ngayon, ang gulo-gulo ng internet patungkol sa pag-ibig. Sabi ko sa akin pa talaga na timing tong itong pagtayo ko tapos may mga ganitong topic. Okay, simulan po natin sa isa sa mga statements na naririnig natin or nakita natin sa social media. You are using the Bible to weaponize. Ayan. You are using the Bible to weaponize and to attack non-believers or non-Christians. O kaya, you are using Christianity to weaponize. Yan yung diba? Ginagamit daw natin ang salita ng Diyos to weaponize or to attack other people. Okay, ang tanong, saan ba ginagamit ang Word of God? Saan ba ginagamit ang Bible? Punta tayo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Basahin natin sa English, tapos basahin po natin sa Tagalog. 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, ang tanong kasi dito, ginagamit ba talaga yung Bible para mang-atake ng ibang tao? Okay? Ang sabi dito, every scripture, okay, ang Bible po, every scripture is inspired of God and is also profitable. Pwede bang NIV? Okay lang. Mas nasanay ako sa NIV. Mas maganda yung NIV. Do sa translation na yun. So sabi dito, all scripture is hindi lang inspired by God. At sabi dyan, God-breath. Okay? Sige, NIV tayo at saka magandang balita. So, NIV muna. Kaya ba? Kaya? Ay, wala.
Sige, sa Tagalog mamaya, wala palang NIV. Ganito po yung sabi sa NIV. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Okay, ulitin ko Useful for teaching, pagtuturo, rebuking, correcting, and training in righteousness. Marami pong natatakot ngayon sa panahon ngayon na mag-sermon. Okay? Kaya po ako, sa leading ng Holy Spirit, nung ako po yung nagturo sa mga kabataan, ang leading po ng Lord sa akin, mag-sermon. Isa sa mga kinakatakot ngayon, kahit ng mga preachers or pastors, ay mag-sermon sa mga kabataan. Kasi sa panahon ngayon, meron tinatawag na cancel culture, na kapag ka nasaktan mo ang damdamin ng mga tao, ng mga kabataan, hindi ka na nila susuportahan, hindi na sila magsisimba sa iyo, o kaya hindi ka na nila i-like, hindi ka na nila ipa-follow. So yun po yung cancel culture na tinatawag. Okay, let's talk about the truth. Ang truth, pagka binanggit po natin na may pag-ibig or if we are dealing with the truth, hindi po masama na magsabi ng katotohanan. Hindi po porket sinabihan ka ng katotohanan at nasaktan ka, hindi ka na mahal ng tao or hindi na concern ang tao sa'yo. Okay? Hindi natin alam kung ano pong nilalaman ng puso ng isang tao. Halimbawa na lang po, nagpa-check up tayo sa doktor. At ang sabi ng doktor sa'yo, napakataas ng sugar mo. Nagso-soft drinks ka ba? Opo. Nag-milk tea ka ba? Opo. Kumakain ka ba ng donut? Marami po akong pagkumain ng donuts. Okay, etc. etc. Magmula sa araw na to, huwag ka nang magso-soft drinks. Itigil mo ng pagmi-milk tea. Huwag ka na rin kumain ng donut kasi pag kumain ka niyan, sigurado sisirain yan yung katawan mo. O, di ba? Naninigarilyo ka ba? Opo. Umiinom ka ba ng beer, ng alak? Opo. Pag hindi mo pa tinigil yan, sisirain yan at papatayin yan yung atay mo. Okay. I'm telling the truth. May masama ba sa sinabi ko? Okay. Masakit, di ba? Pagka hindi mo tinigil yung pag-iinom mo ng beer at ng alak, sisirain yan ang atay mo. Pag hindi mo tinigil yung paninigarilyo mo, humanda ka, sisirain yan ang baga mo. Okay. May masama ba sa sinabi ko? Pero masakit. Di po ba? Pero yun ang katotohanan. Amen po? Katotohanan yun. Saan ko kinuha yung katotohanan? Sa medical facts. Medical studies. Okay? Ngayon, pag sinabihan ka ng doktor, ang katotohanan na pinagkukunan niya ay mula sa medical studies. Ang katotohanan, kailangan nating banggitin. Why? Because it might break the will, but it will build your health. Amen? Ulitin ko. Ang katotohanan, it can break your will. Yung kagustuhan mo, babaliin niya, babasagin niya, pero bubuuhin niya yung kalusugan mo. Kanina sa doktor, ang tinutukoy kong kalusugan ay physical na kalusugan. Pagdating po sa spiritual, pagdating sa biblical, ang truth na pinagkukunan po natin ay walang iba kundi ang biblical truth. Amen? Kasi kung ang katotohanan na pinagkukunan mo ay mula lang sa emosyon mo, na taliwas sa sinasabi ng Biblia, magtatalo tayo patungkol sa katotohanan. Kasi ang basis ng truth na pinagkukunan ko ay Bible. Ngayon, kung nasaktan ka, dahil ang katotohanan para sa iyo ay opinion at emosyon na wala naman or taliwas sa Word of God, sasabihin mo, inaatake ako nito Masama yung intention nito Totoo bang masama ang intention ko sa pagsabi ng katotohanan? Ang basis natin bilang mga Kristiyano, ang standard natin ng living ay walang iba kundi ang Word of God. Pag nasagasaan yung ego natin, pagka tinamaan yung ating lifestyle, ibig sabihin may mali sa ginagawa natin. Ibig sabihin meron tayong likong daan na hindi align sa Word of God. Amen po ba? Kasi bakit? Ang Word of God, tulad na sinabi kanina, is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
Nasanay ang generation ngayon na pag nakikinig sila ng Word of God, encouragement, motivation, comfort. Kaya pagka nirebuke mo, magtatampo. Kapag ka kinorek mo, sasama ang loob. Hello? Ang sabi ng Hebrews 4:12, ang Word of God ay parang double-edged sword. Ibig sabihin, para siyang espada, parang tabak na magkabila ang talim. Na pag ito'y tumama sa'yo, talagang tatagos siya sa pinakakaibuturan mo. And that is the Word of God. Amen po ba? Katulad na lang po sa anak ko. Nakita ko po na bumaba yung grades niya. At nakita ko yung root cause. Sobrang paggamit ng cellphone. Kailangan kong i-break yung kanyang will. Ano yung will niya? Yung paggamit ng cellphone. Tuwang-tuwa siya, satisfied siya, entertained siya, comforted siya kapag siya yung nagsa-cellphone. Kailangan kong i-break yon, kailangan kong baliin yon para makapag-focus siya sa pag-aaral niya, sa pagre-review niya. Mahal ko ba siya o hindi? Pinagbawalan mo mag-cellphone eh. Dapat kung mahal mo, hindi mo pagbabawalan. Hindi porket pinagbawalan ka, hindi porket pinagsabihan ka, ay hindi ka mahal. Because sometimes, you have to break the will. You have to tell the truth. Amen? Kailangan mo sabihin ng totoo, kailangan mong gawin ang nararapat, kahit masakit, kahit labag sa loob, kailangan mong baliin. Amen? Amen po ba? Kaya po sa fasting, eto na naman, pupunta tayo sa Semana Santa. March 30 yata yung Holy Week. Pag tinanong mo yung mga tao, bakit kayo nagfa-fasting? Hindi nila alam, basta sinabi ng pare, sinabi ng pastor, sinabi ng leader, wag daw kumain ng ganito, ng ganyan. Okay, ang tanong, bakit tayo nagfa-fasting? Pag sinabi pong fasting, binibreak, hindi natin binibigyan ng pabor ang flesh. Bagkus, aalisin natin yung gusto ng flesh para mag-focus tayo sa spirit. Ganun po ang fasting. Hindi po siya yung, ako, 21 days akong hindi kumain ng baboy, ganyan. Hindi po yan sa paramihan ng araw na hindi ka kumain ng baboy, hindi ka kumain ng ganito. Hindi po. Kasi the more na nilalayo mo yung sarili mo sa flesh, the more mong nilalapit ang sarili mo sa spirit. Amen? Kaya po, kapag lagi kang nagde-devotion at yung dinidevotion mo, yung binabasa mong Word of God, ay nilalagay mo talaga sa puso mo. Pag yan nilagay natin sa puso natin at hinayaan natin si Lord na basagin tayo, alam niyo po, kahit si Jeremiah, sabi ng Diyos, dadaling kita sa bahay ng magpapalayok, sa potter's house, at doon ipapakita ko ang mensahe ko sa iyo. So pagdating niya sa potter's house, nakita niya na yung isang palayok na may defect, may crack, binasag ng magpapalayok. Kahit po dito sa mga probinsya na gumagawa ng palayok, ang ginagawa po nila, pagka hindi maayos yung pagkakahulma, may crack or may defect yung palayok, babasagin po nila yon. Overnight, ibababad po nila yon sa tubig. Kasi sa susunod na araw, lalambot na po yon, magiging putik na ulit siya at pwede na siyang ihulma ulit. Amen po? Minsan, kailangan nating magpabasag sa Panginoon. Basagin yung pride natin, basagin yung kasinungalingan natin, basagin yung masasamang ugali natin para po lalo tayong hubugin ng Diyos ayon sa disenyo niya para sa atin. Amen? Hallelujah. Yes, mapagmahal ang Panginoon, maibigin ng Diyos. Let's talk about love. Ito, issue na naman to. Dapat ang love ng Lord accommodating. Ang love ng Lord tumatanggap. Yes, ang pag-ibig ng Lord is acceptance. Pero ito, excuse me, ito pong tatandaan nyo. God's love is not validation, but invitation. Okay, ulitin ko God's love is not validation, but invitation. Ano po ibig sabihin ng validation? Sige, kahit na magnanakaw ka, mamahalin kita. Ituloy mo lang yung pagnanakaw mo. Naintindihan ko naman na kaya ka lang nagnanakaw kasi mahigpit ang pangangailangan mo. Mahal kita.
Kaya, sige, tuloy mo lang yung pagnanakaw mo. Ganun po yung validation. Tanggap kita na kahit mali ang ginagawa mo, okay lang. Kasi mahal kita. So, dahil mahal kita, tanggap kita. Kung magnanakaw ka, magnakaw ka. Kung mamamatay tao ka o kung ano man, ganun ang validation. Pag binasa niyo po yung Bible, hindi po validation ang love ng Lord, kundi invitation. Okay? Mahal niya, thank you po. Mahal niya ang mga magnanakaw pero hindi niya tanggap ang pagnanakaw. Mahal niya ang mga nakikiapid pero hindi niya tanggap ang pakikiapid. Amen? Tanggap niyang makasalanan pero hindi niya tanggap ang kasalanan. Mahal niya ang mga tao sa mundo pero hindi niya gusto ang kamunduhan. Amen? Mahal niya ang mga tao sa kadiliman, gusto niya maligtas yung mga tao sa kadiliman pero pag binasa niyo po ang Bible, wala pong fellowship ang kadiliman sa liwanag. They are contrary, contrast, taliwas. Okay? May nakita akong statement, I am a born-again Christian, at the same time, I am gay. At pwede kong pagsabayin pareho. I can be both. Wow, ang galing, no? Kasi mahal ako ng Lord. Hindi po biblical yon. Why? Ayoko na mag-state dito, pero ang dami pong, sa Book of Genesis pa lang, sinabi doon, He created male and female. Okay? Doon pa lang sa creation, pag tinignan mo sa Sodom and Gomorrah, isa sa mga hindi nagustuhan ng Diyos ay yung ng lalaki sa lalaki. Pagdating po sa, syempre may mga law. Okay? Actually, sa Muslim nga, mas mahigpit pa eh. Pagka nahuli ninyo ng lalaki, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, kailangan patayin. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko. Halimbawa si IC. Hindi siya born again. Halimbawa nag-Muslim siya, naka-hijab. Ano kaya, ibabash pa rin kaya siya ng mga tao? Baka sabihin ng mga tao, okay lang, we respect your faith and we are happy for you, 'di ba? Kaya lang, ang hilig kasi ng mga tao, ibuli ang mga katulad nating Christian. Hindi kasi tayo lumalaban basta-basta eh. Paano kaya kung naging Muslim si IC, naka-hijab? Sasabihin niya, hindi na ako sasayaw sa sex bomb kasi Muslim na ako. Nakaiala na ako. Okay? I have nothing against do sa mga Muslim. In-example ko lang. Ibabash pa rin kaya siya. 'Di ba? So, makikita nyo, merong discrepancy pagdating doon sa part na yon, 'di ba? So, nasaan na ba ako kanina? So, love. Ayan. Sabi ni Apostol Pablo, ang homosexuality is contrary to the nature. Ibig sabihin, taliwas siya sa natural. Actually, pag binasa nyo yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang sabi doon, isa sa maraming in-example doon ng mga kasalanan. At isa sa hindi mag-inherit ng kaharian ng Diyos ay ang homosexuality. Okay? Yun po yung sabi ng Bible. Kaya nung may nagsabi, ayan, kasama yung mga idolaters, di ba? Ayan, no? Di ba? Malinaw na malinaw na these people will not inherit the kingdom of God. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? So, ang tanong dito, is this a hate speech? Or is this galing ba to sa hate? Hindi po. Galing ito sa biblical truth. Okay? So, kung magiging straight tayo sa truth, masakit talaga. Okay? Masakit ho talaga. Ngayon, bakit ko po sinabing invitation? Isa po sa example na gusto kong banggitin is yung Luke chapter 19 na kung saan si Zacchaeus. Ito po tandaan nyo, si Zacchaeus po na-encounter niya ang Panginoong Jesus. So, unang nangyari po, there was an encounter. Na-meet niya ang Panginoong Hesukristo. Nakita siya ng Panginoong Hesukristo. In-acknowledge siya ng Panginoong Hesukristo. So, there was an encounter. Pagkatapos ng encounter na yon, ang sabi ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan, ako ay pupunta sa iyong tahanan. Okay, tutuloy ako sa iyong bahay. So, ano pong nangyari?
parang ganun din sa atin. Nung makasalanan tayo, nung tayo wala pa sa Panginoon, gusto ng Lord pumasok sa buhay natin. Gusto ng Lord pumasok sa puso natin. So, anong ginawa ni Sakeo? Pinatuloy niya ang Panginoon. Hinayaan niyang pumasok sa kanyang tahanan. Ang totoong Kristiyano, ang totoong tumanggap sa Panginoong Kristo ay pinapapasok or inaalaw niya na si Lord ay pumasok sa kanyang puso at sa kanyang buhay. Amen po ba? Nung pumasok si Lord sa kanyang bahay, ito ang sabi ni Sakeo. Panginoon, di ba, pagkatapos niya ma-encounter, una na-encounter niya ang Lord. Pangalawa, pinapasok niya ang Panginoon. After niyang papasukin ng Panginoon, nagkaroon po ng transformation. Sabi ni Sakeo, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga mahihirap. Wow! Galing si Sakeo sa pangongolekta ng buwis. At kung titignan natin ang context nito, base sa mga studies, corruption at pagnanakaw ay meron si Sakeo. Bakit? Kasi yung pangalawa niyang sinabi, sabi niya, Panginoon, kung meron man akong mga naloko, ibabalik ko ang pera nila sa kanila ng 4 na beses. 4 times. So, kung titignan natin, hindi po validation yung love ng Lord kay Sakeo. Tinanggap niya si Sakeo, pero it was an invitation. Amen po ba? Invitation. Kaya hindi pwedeng sabihin natin, Kristiyano na ako, pero nasa kadiliman pa rin ako. Hindi pwede. Kasi pag nasa Panginoon ka na, iniiwan mo na yung dilim, yung kadiliman, at pumapasok ka na sa liwanag. Amen po ba? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, ano pong sabi doon? Therefore, Amen. 1 Corinthians nga ba yun? 2 Corinthians pala, sorry. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, pag ang isang tao ay nasa Panginoon na, ano sabi doon? Bago na siyang nilalang, he is a new creation. The old has gone, the new has come. The new is here. Amen po ba? Ang sino mang na kay Kristo Jesus na ay bago nang nilalang. Hindi pwedeng lasinggero ka dati, tapos ngayon lasinggero ka pa rin kung na kay Kristo ka na. Amen po ba? Sugarol ka dati, ngayon sugarol ka pa rin. Hindi. Dapat, kung na kay Kristo na tayo, a life that is in Christ is a life fully surrendered to the Lord. Amen po ba? Hallelujah. Dapat yung buhay natin na isuko na natin sa Panginoon. Kasi pagka hindi natin sinuko ang buhay natin sa Panginoon, I tell you, magiging miserable buhay natin. Amen po? Magiging miserable talaga. Dito ko ba naikwento yun? Naikwento ko na, di ba? Yung isang vlogger, sabi niya, iniintay kong mapuno yung jeep. Tapos nakita ko si kuya, nag-i-scatter. Scatter ba tawag doon? Nagsusugal online. Ito yung masaklap ngayon. Pwede ka nang magsabong or tumaya sa sabong kahit di ka pumupunta sa sabungan. Pwede ka nang tumaya sa bingo kahit di ka pumupunta sa bingguhan. Pwede kang tumaya sa casino kahit hindi ka pumupunta ng casino. 'Di ba? Lahat nasa cellphone na, online. 'Di ba? Sabi niya si Manong driver, hindi pa puno yung jeep. Nakita ko tumaya ng 50 pesos. Natalo. After niya matalo ng 50 pesos, hindi pa ulit puno yung jeep, tumaya na naman ng 50. Tapos natalo na naman. Hindi pa puno yung jeep, tumaya na naman siya ng 50. Pangatlong beses. Talo na naman. So sa madaling salita, bago mapuno yung jeep, naka 250 pesos si kuya at talo yung 250. Ito masaklap. Sasabihin ng mga ordinaryong mamamayan, kulang ang binibigay ng gobyerno sa amin. Nakita na nila naghihirap kami. Ang tanong, gobyerno ba talaga may kasalanan? Gobyerno ba talaga? Biruin mo, 250 pesos sa isang upuan at hindi ka pa nakakabiyahe? Hello? Tapos isisisi mo sa gobyerno? Kaya ka naghihirap? Hello? Diba? Amen po ba? Tapos sisisi, kasi bulok yung sistema ng gobyerno natin. Ang tanong, itong masaklap eh.
Nung nagbigay po ng ayuda nung panahon ng pandemic, galit na galit ang presidente. Bakit? Kasi yung mga binigyan ng ayuda, bumili ng shabu, pinangtaya sa sabong yung pera. Kaya nga kayo binibigyan ng ayuda eh. O, di ba? Tapos isisisi natin, Lord, akala ko ba nagpapagaling ka? Bakit hanggang ngayon, high blood pa rin ako? Sinisisi sa Lord. Alam niyo po, may mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Una, pera. Okay? Yes, binibless tayo ni Lord. Pero kung, katulad ng pera, stewardship yan eh. Pag hindi ka marunong mag-manage ng maayos at hindi mo ginagamit sa tama, konting sale lang, gastos ka na, tapos, di ba? Waldas ka ng waldas ng pera, tapos pagka naghirap ka, sisisi mo sa Lord. Yan, pinagkatiwala ni Lord yung pera. Pangalawa, pinagkatiwala ng Lord yung katawan natin. Amen? Responsable po tayo sa pera natin, responsable rin tayo sa katawan natin. Amen po ba? Hallelujah. Hindi mo pwedeng isisi na, Lord, kaya naging ganito katawan ko kasi, di ba? Tayo responsable sa katawan natin. Amen po? Parang wala nang umi-amen ah. Amen. Hallelujah. Last year po, sabi ko, tama na yung New Year's resolution. Kailangan tutuhanin ko na. Kasi sabi ko, 2021, magda-diet na ako. 2022, magda-diet na ako. 2023. Sabi ko, tama na. Tutuhanin natin to. Amen? Hallelujah. Praise God. Hindi ko pwedeng isisi na konting lakad ko lang, hinihingal na ako. Tapos sisisi ko sa Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na alagaan ang ating mga katawan. Amen? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na makapagtrabaho, tapos yung pera natin, tayo magmamanage nun. Hallelujah. So may mga pagkakataon na responsable ho talaga tayo sa kung ano yung nangyayari sa atin. At kung nasa Panginoon tayo, si Lord ang tutulong sa atin na maging maayos po yung mga desisyon natin. Amen po ba? Kaya nga pag nasa Panginoon tayo, pagbabad tayo sa salita ng Diyos, babad tayo sa worship, lagi tayong uma-attend at surrendered ang buhay natin sa Panginoon, guided tayo ng Holy Spirit. Ulitin ko pag guided tayo ng Holy Spirit, hindi pwedeng wala tayong fruit of the Spirit. At isa sa mga fruit of the Spirit ay self-control. Amen? Self-control, isa sa binibigay ng Panginoon sa atin, isa sa bunga, isa sa dapat mag-manifest po sa atin, yung self-control. Amen po? Hallelujah. Ulitin ko, ang love ng Lord hindi po validation, kundi invitation. Hindi pwedeng addicted ka sa pornography or sexual immorality, tapos sasabihin ng Lord, okay lang yan anak, naiintindihan ko kasi libido yan. Hindi eh. Diba? Pag nasa Panginoon ka na, pati yung sexual desires, isusurrender mo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Na dapat kung may asawa ka, ang tanging pagtutuunan mo ng pansin, yung asawa mo lang. At hindi ka natitingin sa iba. Amen po? Hallelujah. Praise God. Amen po? Hallelujah. Kailangan din may magsasalita talaga dito ng diretsahan mga kapatid. Baka mamaya nabe-baby na kayo dito. Diba? Tapos pagka nagsalita si Pastora Tina, Pastor Alex, o kaya Pastora Alice, sasamalo. Hindi po eh. Kasi kailangan sabihin namin ang katotohanan sa inyo. Kasi ang katotohanan, ang standard natin ng katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pati po yung paglalasing, nasa Bible po yan. Pagka naglasing ka, masisira ang buhay mo, sabi ng Bible. Pagka lasinggero ka, nasa Bible po yan. So, andyan po yung mga katotohanan. Kaya nga po, ang encouragement ko, kasi minsan ilang minuto lang tayo dito sa church eh. So, sa ilang minuto na yon, kapag ka 45 minutes lang tayong nag-aaral ng Word of God, pero Monday to Saturday, hindi ka nag-aaral ng Word of God, paano mo matututunan yung mga salita ng Panginoon?
Amen? Dapat araw-araw binubulay natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Amen? Basahin natin yung Joshua 1:8. Ang sabi sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Diba? Ano sabi doon? Meditate on it day and night. Hallelujah. Day and night. Ano daw mangyayari? So that you may be careful to do everything written in it. Then you will become prosperous, masagana at matagumpay. Ulitin ko masagana at matagumpay. Amen? Automatic ba yung pagiging masagana at matagumpay? Hindi siya automatic. Kailangan mong magkaroon ng formula. Kailangan merong disiplina. Automatic ba pag nag-diet ka, pag nag-gym ka, payat ka kagad, sexy ka kagad? Hindi. Kailangan daanan mo yung proseso na yon. Amen po? Ganun din po sa Word of God. Hindi naman automatic na magmamature tayo. Pero kung binubulay-bulay po natin ang Word of God araw at gabi, mga kapatid, makikita natin, wow, nagtatagumpay ako Wow, sumasagana ako Diba? Dati hanggang dito lang yung kaya ko, pero ngayon sumagana na ako. Amen po? Hallelujah. Bakit? Kasi dapat aligned tayo sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Ito ang tutulong sa atin na magbigay ng katagumpayan at kasaganahan sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. So, yan po yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi tayo kino-comfort lang, binavalidate. Kaya nga, ang prayer ko, Lord, nawa itong sa mga susunod na henerasyon, sabi ko nga, lalo sa mga pastors and preachers, matuto at huwag matakot mag-sermon. Hallelujah. Ngayon, pag talagang matigas ang ulo, ayaw magpapigil. By the way, isa sa mga sermon na binibigay ko sa mga kabataan. Sino dito ang mga kabataan? Mga teenagers or mga singles, kahit na 30 and below, mga single. Sumigaw ng amen. Amen. Ayan. O, ito naman, mga single Alam niyo po, yung salitang delay, may inimpress sa akin ng Lord na dalawang P. Ang delay po, it can be protection and preparation. Ulitin ko delay can be preparation and protection. Ito po yung sinasabi ko sa mga youth natin sa Novaliches. Kayo mga high school, mga college, nag-aaral pa kayo, huwag muna kayong magbo-boyfriend at girlfriend. Yan Delay does not mean denial. Ulitin ko, delay does not mean denial. Hindi ko kayo dinideny sa pagbo-boyfriend at girlfriend. Ulitin ko, hindi namin kayo pinipigilan. Hindi namin kayo dinideny. Dinedelay lang namin kayo. Bakit? Gusto namin handa kayo. Amen? Magbo-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, tapos mga grades mo pala-palakol. Hello, hindi ka pa handa. Amen po ba? Anong papakain mo doon sa girlfriend mo, sa boyfriend mo? Ang dami mo pang kailangan matutunan. Hindi ka pa nga marunong maglaba, boyfriend ka na. Hello? Diba? Amen. Pag dinedelay kayo, ibig sabihin protection yon at preparation. Amen po ba? Wala nang nag-amen na kabataan Amen ba mga kabataan? Hallelujah. Ang masaklap niyan, pag pinagsabihan pa ng magulang, sila pa yung galit sa magulang. Amen? Bakit niyo ba ako iniigpitan? Malaki na ako. Wow. Hello. Diba? Mahal ka ng magulang mo, kaya dinidelay ka muna. Kasi gusto ng magulang mo, makapagtapos ka ng pag-aaral, maging maganda ang future mo. Hello? Amen? Wag muna. May panahon para dyan. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi ka pinagbabawalan, hindi ka sinasakal sa liig. Hindi ka pinaghihigpitan dahil trip-trip lang. Hindi. Gusto ng magulang mo, magkaroon ka ng maayos at magandang future. Okay? Alam niyo po sa Lord, wala talagang delay. Lahat ng timing ni Lord, perfect timing. Sa atin lang may delay Halimbawa, Lord,
Bakit hanggang ngayon, tagal-tagal ko na nagpe-pray, hindi pa rin ako nagkakanegosyo? Diba? Hindi pa rin ako nagkakaroon ng business. Baka mamaya piniprepare mo na lang, Lord, yung heart natin. Baka mamaya pinoproteksyonan lang tayo ng Lord. Ilang beses na po ako nagplanong mag-business, kami ng mag-asawa. Tapos, almost maglalabas na rin kami ng pera, pero hindi minsan natutuloy. Tapos malalaman na lang namin, scam pala yun. O kaya malalaman namin, hype lang pala. After ilang months, hindi, lugi na rin, hindi na siya uso. 'Di ba? So, minsan, pagka nagpe-pray po kami, or madalas pag nagpe-pray po kami ng asawa ko for opportunities, lagi namin pinagpe-pray, Lord, ihanda mo kami. Kung i-bless mo kami, ihanda mo ang puso namin. Ihanda mo ang isip namin, ihanda mo po kami. Hindi yung pagka hindi tinupad ng Lord, tatampo tayo sa Diyos. Di na ako magsisimba. Pray ako ng pray, hindi naman nagaganap. Di ba? Tagal-tagal. Baka mamaya hinahanda pa ni Lord yung puso natin. Baka mamaya hinahanda pa ng Lord yung sarili natin. Amen po? Hindi ka bibigyan ng Lord ng isang bagay na ikapapahamak mo. Minsan, sa sobrang katigasan ng ulo natin, lumalabas na tayo sa kalooban ng Lord. Pinipilit natin kahit ayaw na ng Panginoon. Pagka pinilit natin, katulad ni Jonah, sige, go. Pero pagdating doon, merong calamity, merong catastrophe, merong disaster, di ba? Tapos, iiyak tayo, tapos sasabihin natin, babalik na ako sa iyo, Lord. Kung kailan may mga kalamidad na dumating sa buhay po natin. Huwag na nating hintayin, mga kapatid, na dumanas muna tayo ng krisis sa buhay natin bago tayo manumbalik sa Panginoon or bago natin seryosohin si Lord. Amen? May mga pastor, may mga leaders na nagpapaalala po sa atin. May Word of God na nagpapaalala sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Amen? Hallelujah. Pagka may warning ang Panginoon, kaya nga 'di ba yung dating pattern ng devotional, merong command, kasama doon yung promise, tapos kasama doon yung warning. Sa Word of God, may mga warnings po diyan. At kapag hindi tayo sumunod sa mga warnings, pwede po nating ikapahamak. Amen? Naawa na nga ako sa MMDA Nakalagay dati, bawal tumawid. May tumatawid pa rin. Dinagdagan, bawal tumawid, nakamamatay. May tumatawid pa rin. Binago na lang, bawal tumawid, may namatay na dito. Ang tigas ng mga ulo ng mga tao, tawid pa rin ng tawid May namatay na dito. Diba? In-upgrade na ng in-upgrade, wala pa rin. Warning yun. Tapos kailan magkakaroon ng pagsunod kung kailan may namatay na nga talaga. 'Di ba? Tapon ng basura. Sabi ng bawal magtapon ng basura dito. Kailan magtitino? Kung kailan bumahana. 'Di ba? Pagkatapos ng bagyo, lahat ng basura kumalat. Huwag na nating hintayin na magkaroon muna ng disaster or crisis sa buhay natin bago natin baguhin ang sarili natin. Amen po? Hallelujah. Praise God. So, what is love? Ayan. Ito talaga yung message ko Kasi nagkaroon nga ng mga issue. Sabi ko, kailangan ko i-address ito. Okay? Ngayon, kanina binasa po, 1 Corinthians 13. Medyo bibilisan ko na lang ng konti. By the way, bago ko puntahan yung 1 Corinthians 13, ang 1 Corinthians 12 at saka 14 ay patungkol po sa spiritual gifts. Sinabi ni Pablo kung ano ang bahagi natin sa body of Christ. May iba-iba tayong parte, iba-ibang kaloob. Hindi ko pwedeng sabihin na yung kaloob ni Mama ay kaloob ko rin. May iba-iba tayong mga giftings. Hindi tayo pare-pareho. Kaya po dapat wag tayong mai-insecure sa isa't isa. Amen? Kasi magkakaiba tayo ng gifts. Hindi pwedeng sabihin ng kamay, bakit hindi ako lumalakad? Yung paa lumalakad, hindi. 'Di ba? Iba-iba ho tayo. Amen po ba? So ngayon, si Apostle Paul nagsulat sa mga taga-Corinth.
sa Corinth Church. Sa mga taga-Corinto, sabi niya sa verse 12, tinukoy niya yung mga spiritual gifts. Pero, hindi siya tuloy-tuloy na nagsulat tungkol sa spiritual gifts. Nagkaroon muna siya ng pause. Okay? Ang pinaka-pause ay nasa chapter 13. Parang ganito yan, teka, bago natin ituloy-tuloy ang usapan patungkol sa mga kaloob, merong importanteng bagay na sasabihin ako sa inyo. Okay? Chapter 13, verse 1, ayun ang binasa kanina, di ba? I-ano natin, bro, Tagalog natin. Babasahin ko lang po yung sinabi kanina kasi patungkol sa kaloob yung mga sinasabi ni Apostle Paul dito. Ang sabi dito, kaya mo bang ibalik sa Tagalog? Okay. Ito tignan nyo. Ito ay, yung verse 1 ay patungkol po sa pagsasalita. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig. So, ito yung bottom line. Ano yung talent, ano yung skill, ano yung gifting? Magaling magsalita. Diba? Kumbaga, talagang napakatindi. Pag nagsalita siya, talagang wow! Siguro mapapawaw ka sa galing. Pero kahit makapagsalita pa ako ng mga magagandang wika, wika ng anghel, wika ng mga tao, at kung ano-ano pa, kung wala naman akong love, wala akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Amen? Hallelujah. Ito po yung isa sa mga pinagpe-pray ko dati, lagi. Na kapag ka magpe-preach po ko, Lord, bigyan mo ng love yung aking preaching. Amen? Bakit? Kasi ang hirap eh. Magaling ka nga magsalita, pero kung walang love, para ka lang nag-iingay. Amen? So ito yung sinasabi ni Paul. Tapos punta tayo doon sa verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, yan, prophetic, no? Umunawa ng lahat ng hiwaga. Kumbaga, talagang masasabi niya sa iyo, ikaw, yayaman ka, mga ganun. Talagang ang galing eh. Kung nasa akin man lahat ng kaalaman, napakatalino, di ba? At lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga, bundok. Sige. Next. Sige po, next page. Ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit matindi yung faith natin, tapos ang galing-galing natin, grabe tayong mag-isip, talino natin, kung wala tayong pag-ibig, sabi, nonsense yan, walang kabuluhan. Okay, verse 3. At kung ipamigay ko man lahat ng aking mga ari-arian, lahat sabi dito, lahat. Minsan nga nakaka-bless na yung may mag-aabot sa'yo ng 500, may mag-aabot ng 1,000. 1,000 lang yun, 500 lang yun. May nakita na ba kayo na lahat ng ari-arian niya, binigay niya sa'yo? Wala, di ba? Extreme to. Actually, yung example ni Apostle Paul dito, puro extreme. Pero sinasabi niya, kahit ikaw pa yung pinaka-generous, sa sobrang generous mo, lahat ng ari-arian mo, binibigay mo sa mga tao. At sabi dito, kahit ialay ang aking katawan upang sunugin. Wow! Diba? Ang tindi nito, minsan nga, saludo ka na pag yung isang tao masipag eh. Wow, ang sipag nito. Parang di na nagpapahinga. Pero nakakita na kayo ng tao na willing magpasunog. Para sa... Pero ito, sabi, kahit ibigay niya lahat ng kayamanan niya, magpasunog pa siya ng katawan, ialay para sunugin, ngunit kung wala namang pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ibig sabihin, kahit napaka-generous natin, mapagbigay tayo, magaling tayo mag-isip, magaling tayo magsalita, very talented tayo, ang sipag natin sa church, kung wala ho tayong pag-ibig, wala ho tayong mapapala. Amen? Basahin natin yung Revelation chapter 2, verse 1. O 2 verse 2. Doon na tayo sa verse 2. Nawala na ako sa outline ko. Dito tayo nililid ng Lord eh. Bakit mahalaga ang pag-ibig? Sa Tagalog tayo Tagalog. Ayan, Revelation chapter 2 verse 2.
Ito po yung church, 7 churches sa Revelation 2 at saka 3. Chapters 2 and 3. Pero ito po ay ang unang church na inaddress, the Church of Ephesus or Efeso. Okay, sa Tagalog po tayo. Sabi ng Panginoon, alam ko ang mga ginagawa mo. Ano yung ginagawa? Ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Ayan. So, maganda po ba yung katangian ng pagpapagal at pagtitiis? Maganda po ba? Yes. 'Di ba? Amen? Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Balik tayo doon. Verse 2. So, maganda po ba yung ganong katangian na hindi kinukonsinti yung mga masasamang tao? Yes. Amen? Sinusubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Next. Sige po, next kagad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. So ang tanong, yung mga binanggit doon sa umpisa, mga magagandang katangian po ba siya? Amen? Magagandang katangian to. Hindi sumusuko, hindi tinotolerate ang masama, matyaga, nagtitiis. Lahat po yan magaganda. Ito po ay senyales ng faithfulness at sipag. Ang sipag nitong church na to. Okay? Verse 4. Subalit, eto na, kaya lang, pero, may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. You have forsaken your first love. Ibig sabihin po, mahalaga sa Lord yung love. Pwedeng ang sipag-sipag natin, bakit kaya tayo masipag? Kasi may allowance, kasi nakakahiya, nakaka-pressure or responsibilidad na natin. Ang tanong, yes, may responsibilities po tayo na dapat gawin. Pero ang tanong, ginagawa pa rin ba natin siya ng buong puso at may pag-ibig sa Panginoon? Kasi napaka-importante po. Sa bandang huli po, hindi po tayo sasagutin ng pastor natin sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos ang nakakakita ng puso po natin. Kung talaga bang ginagawa natin to para sa Panginoon talaga or ginagawa lang natin siya para sa tao or para sa pera. 'Di ba? Pwedeng maging masipag, pwedeng maging masigasig. Pero tandaan po natin, dapat kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, pinapagamit natin yung talento natin sa Lord. Yes, maganda po yan. Magandang masipag, magandang nagpapagamit ng talento. Subalit, wag nating kakalimutan na sa lahat ng ginagawa natin ay priority natin na yung ginagawa natin ay mula sa pag-ibig natin sa Panginoon. Bakit? Dahil siya po ang unang umibig sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Lord. So, tapusin na lang natin yung 1 Corinthians chapter 13. Verse 4. Sa Tagalog, Okay, ano po ba yung pag-ibig? Meron pong nagsabi that love is not a feeling but a choice. Kaya nga may mga movies, di ba? At saka yung sa mga kasal, yung mga wedding vows, sasabihin ng lalaki sa babae, o kaya ng lalaki sa babae, babae sa lalaki. Sabi niya, araw-araw kitang pipiliin. Wow, di ba? So, pipiliin. Ano po yung pag-ibig? Ang pag-ibig ay matyaga. So dapat, pag sinabi ng Lord na magmahalan kayo sa isa't isa, pinipili mong maging matyaga sa bawat isa. Amen? Kahit na minsan, iba yung mood ng kasama natin sa church, pipiliin nating maging matyaga. Amen? Sinabi ko na ito na yung instruction Hindi pa rin nasusunod. Kailangan maging matyaga. Pag sinabing mahal mo ang iyong relatives, ang iyong family, pinagpipray mo sila ng matyaga dahil pinipili mong mahalin sila. Pinipili mong maging matyaga sa pananalangin. Amen? Ano pa? Pinipili natin dahil ang pag-ibig ay magandang loob. Okay? Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man.
Pag sinabing love one another, hindi tayo nagpapataasan sa isa't isa. Amen? Ako talaga may gawa nito eh. Wala namang ambag yung mga yan. Kung hindi dahil sa akin, yan, mga ganyan. Wala pong pataasan kung tayo po'y nagmamahalan sa isa't isa. Amen? Verse 5. Ang sabi po sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang magagalitin. Hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Sa English, does not keep records of wrong. Ayan. Pagka mahal mo ang isang tao, hindi mo sasabihin na ganito, nakalimutan lang maghugas ng plato. Sasabihin ng lalaki, galing ako sa trabaho, bakit nakalimutan mo maghugas ng plato? Sasabihin naman ng babae, ang nagawa ko lang, nakalimutan ko maghugas ng plato. Pero 10 taon nang nakakalipas. O, di ba? Patay kang bata ka. Hugas lang ng plato yung issue, pati yung hinalungkat pa yung mga kasalanan ng mga 10 taong nakalipas. Hello? Hindi na tayo nagtatago ng mga, kung anong mga nakatago sa baul ng mga hiningi na ng tawad ng mga kasalanan. Hello? Diba? Dati, alam ko, dati kang drug addict. Tapos na yun eh. Pati yun, isusumbat pa. So kung ako po ay gagawin kong mababaw yung huling statement, balik mo sa Tagalog, keeps no record of wrong, pagka mahal mong isang tao, hindi mo na siya susumbatan. Wala, mahina yung amen ha. Amen po? Amen. Susumbat mo pa yung mga sinuko niya na sa Lord dyan eh. Susumbat mo pa. Tama na. Amen po? Amen. Verse 6. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Hindi ka nagagalak or natutuwa na may ginagawa siyang hindi maganda. Bagkus or sa halip, nagagalak ka po sa katotohanan. Amen? Verse 7. Okay, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Praise God. So, yan po yung pag-ibig. So, pwede nyo pong basahin yan ulit sa bahay. At habang binabasa po, kaya po dapat pag nagbabasa tayo, hindi lang tayo basa. May prayer din tayo. Lord, sa nabasa ko po, sinabi ng salita mo na ang pag-ibig ay ganito, ganyan. Lord, tulungan mo ko kasi sa sarili ko, hindi ko kaya. Subalit, Lord, tulungan mo akong maging matiisin, maging mapagtiwala. Amen po ba? Hallelujah, maging matyaga hanggang wakas. Ganun po pagka nagde-devotion tayo. Ganun po pag nag-aaral tayo ng Word of God. Hindi lang sasabihin natin pag-uwi natin, wow, ang ganda-ganda ng preaching. Hindi po. Ipag-pray natin, Lord, salamat sa pangungusap mo at hayaan mo po na yung natutunan ko, yung tinanggap kong mensahe ay maisapamuhay ko. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord at tayo pong lahat ay yumuko. O Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga kapahayagan mo ngayong umagang ito. Lord, we surrender our hearts to you. Sinusuko po namin ang aming isipan, ang aming buhay sa inyo, that Lord, you will continue to work in our lives. Lord, alam po namin na sa tulong ng Holy Spirit, O God, Lord, magagawa namin ang mga bagay na ito dahil sa iyo ay walang mahirap at walang imposible. Thank you for your enabling power. Thank you, Lord God, for your Spirit working in us. Hayaan mong ang pag-ibig ang siyang maging motivation namin, ang siyang maging lifestyle namin, O Diyos. At yung pag-ibig na yon ay walang iba kundi galing lamang sa iyo. Kaya Lord, sa iyo po ang papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Pastor Jen, for that wonderful, encouraging, motivating message from the Lord.
purihin po ang Panginoon at ito lang po yung masasabi ko po. Tayo po ay tumatalakay sa exciting na mga topic but at the same time, very challenging, mga kapatid. Napapansin ko po, masyadong maselan yung ating mga topic ngayong taong ito patungkol sa pagiging buhay na kawangis ng buhay ng Panginoong Hesukristo. At ito pong buwang ito ay patungkol sa pag-ibig. Tingnan po natin, paglabas po natin dito, we encounter so many challenges. Ako po, very personal, masyado pong matindi ang mga hamon sa aking personal na buhay. Ang aking pong nahaharap at ang aking pong sarili ay nahahamon. Lord, kaya ko bang pangatawanan at ipamuhay ang aking itinuturo? Ganon din po sa inyo mga kapatid, I really don't know what are your experiences or what you are experiencing after ng mga pagkarinig natin, pagtanggap natin ng mga mensahe. Mga kapatid, are you encountering, kayo ba ay nakakaharap ng mga sitwasyon na kung saan nahahamon ang dalawang bagay? Tayo ba ay iibig? Magpapatuloy ba tayo? Ipapakita ba natin ang pag-ibig? O tayo po ay we are doing the other thing o yung kabaliktaran? Sino pong nakaka-encounter na pagkatapos po ng ating pagkarinig at tayo po intentional na nalangin sa Panginoon na Lord, help me. At patawarin mo ako, Lord, kung sa mga nakaraang panahon, ako talaga ang nagmamaneho ng aking buhay at hindi ko po nagagawa ang mga bagay na ito. Naka-encounter ba tayo? Simula pa ng January hanggang ngayon, ang gaganda po ng mga mensahe ng Diyos para sa atin. Nahahamon ba ang pagiging Kristiyano natin? Nahahamon ba ang ating pagkatao kung tayo ay tutupad o tatalikod o hindi natin magagawa na sumunod sa kalooban ng Panginoon? Yun lang po yung sa akin. At next week, mag-iiba na po tayo ng tema dahil ay March na, March 1. Ano po, mga kapatid? March 1 na, this coming Friday, ay meron po tayong couples fellowship, mga kapatid. Tulad ng sinabi kanina, lahat ng ating gagawin, mga programa dito sa simbahan, walang kabuluhan yun, wala tayong mapapala. Kung puro tayo programa, sinusunod natin yung talagang tuldok sa tuldok yung mga napag-usapan natin, alam ko po walang masama doon, kaayusan yan ng bahay-sambahan. Pero kung yung ating halimbawa yung ating mga programa dito ay para lang magkaroon ng programa at para masabi natin, tingnan mo na ano tayo updated tayo sa mga programa natin. Mga kapatid, kung hindi naman natin iyan nasusunod na ipamumuhay, walang saysay, di po ba? Kahit na araw-araw tayo mag-couples fellowship, kahit araw-araw tayo LCM, Love, Courtship and Marriage na mga katuruan, kung hindi po natin ito i-apply sa buhay. Tulad ng ating nabasa kanina na pag-aralan, ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Kaya maraming salamat po na tayo po ay may ganitong pagtuturo na tayo po ay naitutuwid ng salita ng Diyos. Giving us not only commendation, hindi lang tayo napupuri, kundi binibigyan tayo ng correction or warning. Kaya purihin po ang Diyos. Glory to God. Amen po, purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor Jen, sa mensahe na ipinarating niyo po sa bawat isa. Ngayon po mga kapatid, ay dadako po tayo sa pagkakaloob sa ating pong gawain. Ano po? At nga po, kasi yung topic natin about love,
gagawin natin ito dahil love natin, mahal natin ang gawain ng Panginoon. Amen po. Praise God. Tayo po ay manalangin. Ihanda po natin yung ating mga ipagkakaloob. Salamat po, O God, sa oras na ito. Lord, muli maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa iyong mga anak. Lord, maraming salamat sa mga mensahe na iyo po nga ipinararating sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga po na napakabuti mo at tapat ka sa buhay po namin, Panginoon. At tunay nga po na hindi mo po kami pinapabayaan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, O God. Lord, sa oras na ito ay ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas namin sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Lord, sa oras na ito ay ikaw po, Panginoon, ang magpala sa mga anak mo na magkakaloob at hindi man makapagkakaloob, Panginoon. Lord, ikaw lang ang nakakaalam kung ano po ang nasa puso namin, O God. Lord, sa oras na ito ay ikaw po, Panginoon, ang tunay po na patuloy na mangusap at kumilos po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, O God, sa gawaing ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, sa iyo po namin na ibinabalik ang lahat po ng kapurihan, ang pasasalamat sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen and amen.